Dali-daling inihiga ni Aling Susan ang anak sa isang malambot na kama bago ito inutusan na umiri upang mailabas ang bata. Hindi na niya ito dinala sa ospital sa kadahilan ng wala silang sapat na proteksyon upang mailayo ang mga bata sa tunay nitong ama. Sa bahay kasi nila, imposible nang makapasok ang lalaki sapagkat nahaharangan ng mga anting-anting ang pintuan, bintana at sa kasulok-sulukan ng kanilang bahay. Kampante na si Aling Susan na kaya nitong protektahan ang kanyang anak habang iniluluwal nito ang kanyang mga anak. "Isa pa, Diyos ko, lalaki ang anak mo, Risa," sigaw ng ginang. Pagkatapos mailuwal ang isang bata, mayroon na namang kasunod. Doon lang napagtanto ng mag-ina. Nakambal pala ang anak ni Risa. Hindi kasi pinapakonsulta ni Aling Susan ang anak habang nagbubuntis pa ito. Ayaw lang kasi niyang malaman ng ibang tao ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng dinadala ng kanyang anak. Isa pa, malaking kahihiyan iyon sa kanilang pamilya dahil nabuntis ng maaga ang dalaga sa edad na 16 anyos. "Nay, ipapangako mo, ha, na, na, alagaan mo ang mga anak ko. Huwag mo silang ibibigay sa kanya." Nauutal na wika ni Risa habang naghihingalo. "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Makakayanan mo to. Isang iri na lang. Babayang anak mong kasunod, Risa." Pagkatapos sabihin ni Aling Susan yon, binigay na kaagad ng dalagang natitirang lakas upang mailuwal ang pangalawang bata. Natuwa naman si Aling Susan nang maaninag ang magandang mukha ng bata. Itinabi niya ito sa kakambal na lalaki. Kinuha niya rin ang 2 kwintas na suot na Risa at isinuot iyon sa sanggol. Tanda na hindi na maghihiwalay ang magkapatid kahit kailan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang nabawian ng buhay si Risa. Hindi na kasi nito nakayanan ng pagdudugo, kaya naman mabilis siyang nanghina at binawian ng buhay. Humagulgol naman ng iyak si Aling Susan habang niyayakap ang bangkay ng anak. Bigla namang bumukas ng malakas ang pintuan ng bahay ng ginang. Doon tumambad sa kanya ang matipunong lalaki. Natatakpan ng dilim ang mukha nito. Naglakad ito papalapit sa bangkay ni Risa. Kaya naman dali-daling pinuntahan ni Aling Susan ang 2 apo at binuhat ang mga ito. "Tama na, tigilan mo na ang anak ko. Wala na siya," sigaw ng ginang. Nang makalapit ang lalaki sa bangkay ni Risa, hinawakan niya ito sa pisngi at hinalikan sa noo bago hinarap si Aling Susan nang may nanlilisik na mga mata. "Kukunin ko ang mga anak ko. Hindi ako papayag na manirahan sila sa mundo ng mga tao. Sakit at pagdadalamhati lamang ang kanilang mararanasan rito," wika ng lalaki. Naalala naman kaagad ni Aling Susan ang habilin ng anak na huwag ipapamigay ang mga anak niya. Kaya naman nagmatigas ang ginang. Ngunit sa kasamang palad, nabawi ng lalaki ang isang bata. Hindi kasi naprotektahan ni Aling Susan ang sanggol na lalaki gamit ang isang anting-anting dahil huli na ang lahat. Binantaan na rin ng lalaki ang ginang na babalik siya at kukunin ulit ang isa pa niyang anak sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, naglaho ito na parang bula sa harapan ni Aling Susan. Bitbit ang sanggol na lalaki. Napayakap na lamang ang ginang sa isa pang sanggol habang umiiyak at nanghihingi ng tawad sa kanyang anak. Makalipas ang 17 taon, masaya nang nininirahan si Aling Susan
kasama ang apong si Resandra sa Maynila. Pagkatapos kasi ng pangyayaring hindi niya makalimutan, napagpasya niyang ipalibing muna ang anak na si Risa sa kanilang probinsya at iluwas ang apo niya sa Maynila upang hindi na masundan pa ng ama nito. Hindi naman itinagaw ni Ana ang pagkatao ni Resandra sa kanya. Kwento na rin niya sa dalaga ang tungkol sa kanyang kakambal na lalaki na kasamang lumaki ng kanyang ama sa ibang mundo. Lola, ano kaya ang mukha ng kambal ko? Magkamukha ba kami? Pogi ba siya? Pangit? Ano kaya? Sunod-sunod na tanong ni Resandra. Apo, Sandra, hindi ko rin alam kung ano na ang mukha ng kakambal mo ngayon. Sagot naman ni Aling Susan habang nagbabasa ng dyaryo. Naggibit balikat naman ang dalaga at lumapit sa picture frame na may literato ng kanyang ina na nakadisplay sa kanilang sala. Pinagmasdan iyon ni Resandra at pinagkumpara ang kanyang mukha sa kanyang ina. Kasing ganda ko talaga si Mama. Nakangiting pagpupuri ng dalaga sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Nang marinig iyon ni Aling Susan, napangiti rin siya dahil napagtanto niyang kahit hindi nakasama ng apo ang ina, nananatili pa rin sa puso ng dalagita kung sino nga ba ang kanyang totoong ina. Kasalukuyang nag-aaral si Resandra, katulad ng habilin ng kanyang lola Susan, na hindi ipagkakalat ng dalaga ang kanyang tunay na pagkatao. Araw ng Lunes, maagang naglakad si Resandra papasok ng paaralan. Nilalakad lang kasi ang pinapasukan niya, kaya naman hindi siya nahuhuli sa klase. Kilala ang dalaga bilang prinsesa sa kanilang seksyon. Maganda kasi ito, maputi, matalino at talentado. Marami nang sumubok na ligawan ito. Ngunit hindi pumapayag si Resandra sapagkat tinuuna niya ang pag-aaral kaysa pumasok sa isang relasyon. Nangako siya sa kanyang lola na magtatapos muna siya sa pag-aaral at hahanapin niya rin ang kanyang kuya bago pumasok sa isang relasyon. Responsableng apo si Resandra. Pinapahalagahan kasi nito ang sakripisyong binigay ng matanda sa kanya simula pa nung bata pa siya. Sandra, kaya mo bang gawin ang assignment ko? Tanong ni Joey na kaibigan niya. Ha? Bakit ako? Gulat na sagot ng dalaga. Di ba tinext kita kagabi? Siguro si Lola Susan mo na naman ang nakabasa. Napakamot sa ulo si Joey at umupo sa tabi ng kaibigan. Gagawin ko naman yun kung nababasa ko naman, diba? Kaibigan mo ko, Joey, hindi champiron. Pamimilis po ni Resandra at kaagad na kinuha ang bag at saka sinukbit bago iniwan si Joey. Habang naglalakad sa hallway ang dalaga, bigla siyang nabunggo ng lalaking estudyante. Paulit-ulit itong nanghingi ng pasyensya sa kanya. Kaya naman pinatawad kaagad siya ni Resandra. Pinulot naman ng estudyante ang nahulog na 2 tinapay at isang tubig at saka kumaripas ng takbo. Sinundan lamang ni Sandra ng tingin ito hanggang sa lumiko ang estudyanteng iyon papunta sa bakanting lugar ng kanilang paaralan. Hoy, bakit mo hinabol? Kumahangos na tanong ni Kia, isang tombits na kaibigan ni Resandra. Bakit mo ba hinahabol yon? Nagtatakang tanong ni Sandra. Hindi mo ba napansin ang mga dala niya? Mga nakaw yun. Ninakaw niyang baon namin ng JF ko habang nagbabasketball ako. Bulyaw ni Kia. Kaagad na rin naman nilang sinundan ng lalaki. Dinala sila ng kanilang mga paa sa 2 estudyante na tahimik na kumakain. Ngunit wala ang lalaking estudyante roon. Nasaan ang nagdala niyan sa inyo? Pabulyaw na tanong ni Kia sa 2. Si kuya ko po, umalis na po siya.
Bakit po? Inosenteng sagot ng isa. Mahahalata mo sa sitwasyon at mga mukha nila na tila hindi nakakain ng mga ito kaya nagawang magnakaw. Akmang magsasalita na sana si Kea nang bigla siyang awatin ni Sandra. Ayos lang ba kayo? Anong grade nyo na? Mahinahong tanong ng dalaga. First year po, sabay nilang sagot. Nagtinginan si Kea at Sandra bago umupo upang pumantay sa dalawa. May kutob si Sandra na kaya nagawang magnakaw ng kanilang kuya para may maipapakain sa kanila. Sa inyo po ba to? Pasensya na po kayo kung ninakaw ng kuya ko ha. Gutom na po kasi talaga kami. 2 gabi na po kaming hindi nakakain sa bahay. Babayaran na lang po namin ito kapag nagkapera kami. Tila lumambot ang puso ni Sandra nang marinig ang sinabi ng mga ito. Tumingin naman ang dalaga kay Kea upang kumbinsihin ito na wag nang kunin ang pagkain sa mga ito. Napabuntong hininga naman ang tombets at pumayag na lang. Umalis na nga ang magkaibigan at tinago na lamang ang nalaman. Pagkarating sa cafeteria, pinila na lang ni Sandra ng makakain si Kea at ang kanyang JF upang mabayaran ang nakuha ng estudyante kanina sa kanila. Napakalambot talaga ng puso mo. Tiya, okay na. Padabog na kinuha ni Kea ang pagkain sa kamay ng kaibigan. Ay, kung ako rin siguro ang nasa sitwasyon ng lalaki, gagawin ko rin iyon. Hindi ko kasi kayang makita na nagugutom ang mga kapatid ko eh. Uwi ka ni Sandra, kahit ang totoo ay nalungkot siya. Dahil kahit kailanman ay hindi niya mararanasan na magkaroon ng kapatid na siyang aalaga at gagabay sa kanya kapag wala na ang kanyang lola Susan. Pero masama pa rin ang magnakaw no. Sige na, una na ako, naghihintay na si JF. Salamat. Sambit ni Kea at iniwan si Sandra sa cafeteria. Napabuntong hininga naman ang dalaga at tinignan na lang si Kea habang naglalakad hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Hinawakan naman ni Sandra ang pendant ng kanyang kwintas at hinimas-himas ito. Gustong gusto niya na talagang makita at makasama ang kanyang kakambal. Alam mo yung parang may umaalab sa kanyang puso na gumawa ng paraan upang makita o makasama ang kakambal. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, umuwi na kaagad si Sandra. Hindi na siya sumama kanila Kea at Joey dahil hindi siya nakapagpaalam kay Lola Susan. Ayaw niya rin na mag-alala ang matanda, lalo na't may nararamdaman na ito. Habang tinatahak ng dalaga ang daanan papauwi, isang lalaki ang humarang sa kanyang dinaraanan at tila lasing ito. Kinakabahan si Sandra at yumuko na lang para sa nalagpasan ang lalaki. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa baraso na ikinabigla niya. Huwag kang tumakas. Alam mo, matagal na kitang inaabangan rito para matikman niyang masarap mong katawan. Nakadila pa ang lalaki habang sinasabi ito sa harapan ni Sandra. Hindi alam ng dalaga ang gagawin. Nanlalamig na rin ang kanyang katawan dahil sa takot. Gusto niyang magpumiglas at tumakbo ngunit hindi niya magawa sapagkat pagkaramdam niya napako ang dalawa niya mga paa sa kanyang kinatatayuan ngayon. Baby, bitawan mo ko. Nauutal na sambit ni Sandra, ngunit tumawa lang ang lalaki at kinaladkad siya sa madilim na parte ng daan. Doon sana siya balak naghasain, ngunit hindi umobra dahil tila may kakaibang lakas ang namumuo sa katawan ng dalaga at naitulak niya ng malakas ang lalaki. Nakakuha ng pagkakataon si Sandra na tumakbo. Iniwan niya ang kanyang mga gamit doon at nagsisigaw ng saklolo habang tumatakbo. Nang malaman ni Aling Susan ang nangyari sa apo, dali-dali siyang pumunta ng presinto upang report ang nangyari.
Naagapan naman kaagad ng aksyon at pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng lalaki. Ngunit nabigla ang lahat ng maabutang wala na itong hininga. Nagbigti ang lalaki gamit ang baging na nasa balete na ipinagtataka nilang lahat. "Diyos ko po," wika ni Aling Susan habang gulat na gulat sa nakita. Pinauwi sila saglit ng mga pulis dahil iimbestigahan pa raw nila ang suspect kung bakit nakabigti ito sa balete. Sumang-ayon naman ang maglola, ngunit nang makarating sila sa bahay, doon na nagsalita si Aling Susan. "Apo, hindi kaya ang kakambal mo ang may gawa nito? O di kaya ang tatay mo?" Panguhula ng matanda habang nakaupo sa rocking chair nito. Lola, imposible po yan, di ba? Nasa probinsya po sila, naiwan sila roon. Nandito tayo sa Maynila. Pangungumbinsi ni Sandra sa kanyang lola. May mga paraan ang engkanto para makalapit sa mga mortal na katulad natin, Apo. Kahit saan ka pa magpunta, kung nais ka nilang puntahan, gagawin nila. Pagpapaliwanag ng matanda. Sa kabilang banda naman, kakarating lang ni Makisig na siyang kakambal ni Sandra. Kasalukuyan itong namumuno sa puno ng mga kasalukuyan itong namumuno sa mundo ng mga engkanto nang mamatay ang kanyang ama. Siya ang pinalita rito sapagkat nakikita ng mga engkanto na sapat na ang kapangyarihang taglay ng lalaki upang mamuno kahit na may dugo itong mortal. Kapatid, Makisig, mukhang may pinagtatalunan yata kayo. Tila nang aasar nitong tanong. Hindi na ako magtataka kung bakit ka pinangalanan ni Ama ng Dilim. Pinapakita rin pala sa ugali mo ang kadiliman ng iyong budi. Uwi ka ni Makisig. Saan pa ba ako magmamana? Hindi sa kanya, hindi ba? Sa pagkakaalam ko, bawal pumatol ang isang bathala sa mababang uri ng engkanto, lalo na sa mga mortal. Pero wala eh. Sinunod niya ang kanyang kagustuhan. Huwag kang magmalinis, Makisig. Pare-parehas lang tayong bunga ng kasalanan. Naintindihan mo ba? Natatawang sambit ni Dilim sa harapan ni Makisig. Kahit nanggagaling ako sa kasalanan, hindi pa rin nagdadalawang isip si Ama na sa akin ipamana ang trono, imbis sa'yo. Hindi na ako magtataka. Mas matimbang pala ang dugo ng babaeng dalakit nun sa'yo. Dahil minahal ng ina mo si Ama na dapat pagsisihan niya sapagkat ng dahil doon, hindi ka naging bathala. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, tigil-tigilan mo na ang pag-ambisyon na maagaw mo ang trono sa akin. Dahil nabibilang ka lamang sa mga mababang uri ng engkanto na walang lugar sa trono ng pagiging bathala. Ngayon, maaari ka nang umalis. Tila napahiya si Dilim sa sinabi ni Makisig. Kaya naman hindi na siya nakapagpigil na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nasangga lamang iyon ni Makisig gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Isa pa, tigil-tigilan mo na ang pagkakalat ng nagtaksil ang kambal ko. Wala kang alam sa nangyari. Tandaan mo ito, Makisig. Hindi ako titigil hanggat hindi napapasa akin ang trono. Kukontrolin kita. Kukontrolin ko ang lahat ng engkanto dito sa mundo natin. Sigaw ni Dilim bago umalis sa harapan ni Makisig. Balik sa mundo ng mga tao, hindi pa rin mawala sa isipan ni Sandra ang sinabi ni Lola Susan na maaaring kambal niya nga ang may gawa sa lalaking muntik na siyang gahasain. Maaaring pinaprotektahan siya nito ng palihim. Ngunit bakit? At papaanong nalaman ng kambal niya kung nasaan sila? Nang dahil doon, nag-isip-isip si Sandra na nais niyang bumalik sa kanilang probinsya upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Isa pa,
Nais niya ring makita at makausap ang kanyang kapatid na matagal nang gustong gawin ni Sandra. Ngunit nag-aalinlangan siya sapagkat natatakot siyang maapektuhan ang kalagayan ng kanyang lola Susan. Pero kinabukasan, hindi pumasok sa paaralan si Sandra at nagpaalam sa kanyang lola na kung maaari ay umuwi siya ng probinsya para sa kanyang ina. Lola, kahit 1 linggo lang po ako doon o kahit ilang araw lang. Sigurado ka bang para lang sa nanay mong pag-uwi mo roon? Hindi para sa kakambal mo apo? Tanong ng matanda. Oo, Lola, hindi po para sa kanya. Alam kong delikado po kapag nakipag-usap po ako sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Lola. Isasama ko yung 2 kong mga kaibigan. Mag-iingat ho kami palagi roon. Pangungumbinsi ni Sandra. Tinignan siya ng matanda, mata sa mata. Kinakabahan man ngunit hindi bumitaw ng tingin si Sandra. Bagkas ay ngumiti pa ito sa matanda upang ipakita na mapagkakatiwalaan siya. Nahala, sige. Pagpayag ni Aling Susan na siyang ikinatuwa ni Sandra. Tinawagan naman ng dalaga si Joey at Kia. Mabuti na lang at wala ang mga magulang nito. Kaya agad silang pumayag na sumama kay Sandra. Papauwi ng probinsya. Nagkita-kita ang mga ito sa sakayan ng boss. Kinabukasan, nais na sanang aminin ni Sandra sa dalawa ang totoo niyang gagawin sa probinsya. Ngunit kapag naaalala niya ang habilin ng lola, baka layuan at iwan lang siya ni Kia at Joey. Pur, may problema ka ba? Tanong ni Kia. Ngumiti naman kaagad ang pilit si Sandra upang ipakita rito na okay siya. Hindi pa naman bakasyon ah. Anong gagawin mo sa probinsya ninyo? Nagtatakang tanong ni Joey habang kumakain ng chicharon. Bibisitahin ko ang puntod ni Mama. Ilang taon na akong hindi nakapunta ron eh. Bata pa lamang ako nung huli naming punta doon. Pagsisinungaling ni Sandra. Tumango-tango naman ang dalawa at hindi na nagtanong pa. Habang nasa biyahe, nag-isip ng paraan si Sandra kung paano kakausapin ang kakambal. Wala rin kasi siyang alam kung paano kumausap ng engkanto, kahit na may dugo siya nito. Iha, may maitutulong ba ako? Nagulat si Sandra nang kalabitin siya ng matanda sa kabilang upuan. Kanina pa siya nito pinagmamasdan. Wala ho. Meron. Ako nga pala si Merdes. Isa akong albularya na may kakayahang tumawag ng isang engkanto. Nais mo ba? Pabulong na tanong ng matanda, ngunit hindi sapat yun upang marinig ni Sandra. Hindi na nagdalawang isip na sumang-ayon ang dalaga. Desperada talaga siya makausap ang kanyang kapatid. Gusto niyang kumbinsin ito na mamuhay sa mundo ng mga tao kasama niya. Sa mundo ng mga engkanto, gumuhit sa labi ni dilim ang ngiti nang pumayag si Sandra na sumama sa kanyang alagad na pinagpangkap niyang tao at albularya. Ito ang gagamitin niya laban kay Makisig upang makuha ang trono sa binata. Hindi siya makakapayag na ang matagal niyang pangarap ay babagsak at maglalaho na lang na parang bula dahil kay Makisig. Malapit ka nang bumagsak, Makisig. Nakangising sampit ni Dilim sa sarili at saka humalakak ng humalakak hanggang sa ubuhin ito. Dahan-dahan lang, pinuno. Sampit ng tikbalang na taksel kay Makisig. Manahimik ka, kabayong mapanghi. Samantalang sa mundo ni Sandra, dinala nga sila ng 3 ni Merdes sa isang liblib na kagubatan. Doon na raw nakatira ang matanda, kahit kinukutuban ay hindi pa rin tumigil sa kakasunod si Sandra, kahit na pinipigilan na siya ng mga kaibigan. Ano ka ba? Sumasama ka kaagad sa di mo kakilala? Pabulong na sermon ni Kia kay Sandra habang nakasunod sila sa matanda.
Kaya niya raw kasing kumausap ng mga engkanto eh. Sagot ni Sandra, na nagpagulat kay Kia at Joey. Ano? Akala ko ba puntod ang nanay mong bibisitahin mo rito? Anong engkantong pinagsasabi mo? Pasigaw na tanong ni Kia. Saglit na tumigil si Sandra sa paglalakad bago bumuntong hininga. Doon na siya naglakas ng loob na aminin ang lahat-lahat sa kanyang mga kaibigan. Nagulat ng una ang dalawa, ngunit hindi naging hadlang sa mga ito na kung sino man si Sandra upang itakwil doon nila ang dalaga. Basta, kung makausap mo talaga yung kapatid mong engkanto, sabihin mo, sumama na siya sa atin para naman makauwi na kaagad tayo. Sambit ni Joey. Oo nga, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Teka, nasaan yung matanda? Doon lang nila napagtanto na wala na si Merdes sa kanilang harapan. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Sumasama ka kaagad sa di natin kakilala. Natatakot na sambit ni Kia. Maya-maya pa, sunod-sunod na kaluskos ang kanilang narinig sa paligid. Malapit na mag-alas 3 ng hapon. Kaya naman mas lalong kinabahan ang magkaibigan. Ayon kasi sa paniniwala ng pamilya ni Joey, tuwing alas 3 ng hapon o alas 3 ng madaling araw, lumalabas sa mga demonyo o iba pa mga nilalang na nagkalat sa mundo. O paano kung multo ang nasundan natin? Tapos dito pala siya pinatay. Wah! Natatakot na sigaw ni Joey. Uy, puro kong bakla, ano ba? Bulyawan na Kia sa kanya. Uminahon kayo. Hanapin na lang natin ang tamang daan papalabas rito sa kagubatan na to. Sambit ni Sandra. At akmang aalis na nang may boses na sumulpot sa kanilang likuran. Hindi niyo mahanap ang daan dahil nakakulong na kayo rito. Unti-unting nilingon ng tatlo kung sinong nagsasalita. At napasigaw sila sa gulat nang tumamba ng isang tikbalang sa kanilang harapan. Wah! Kabayo! Kabayo! Kabayong nakatayo! Sigaw ni Joey. Kugo! Hindi kabayo yan. Tignan mo yung may katawan siya ng tao. Sabat naman ni Kia. Kabayo nga yan oh. Yan oh, teka. Nilapitan ni Joey ang tikbalang at sinampal ito ng malakas. Hoy, akala mo matatakot mo kami? Hindi. Nakasuot ka pa talaga ng maskara ng kabayo para takutin mo kami. Baka nga mas nakakatakot yung totoong mong mukha kaysa sa kabayo eh. Sigaw ni Joey rito. Nabigla naman si Kia at Sandra dahil parang bakla si Joey kung kumilos ngayon. Ngunit nang mapansin ni Sandra na nananatiling nakayuko ang tikbalang, kaagad na niyang niyayang tumakbo ang dalawa dahil hindi maganda ang kanyang pagaramdam sa susunod na mangyayari. Tumakbo na tayo. Bilisan ninyo. Hindi yan tao na nananakot sa atin. Totoong elemento yan. Sigaw ni Sandra. Nang marinig yun ni Joey, hindi na siya nagaksaya ng panahon upang tumakbo na rin kasunod ng dalawang kaibigan. Teka lang, ano ba? Wait niyo ako, girlies. Tumitiling sigaw ni Joey. Sinasabi ko na nga ba, bakla tong si Joey. Sigaw ni Kia habang tumatakbo. Pitong bitch, ayaw mo nun, trio na tayo. May bakla, tomboy at straight. Sigaw rin ni Joey. Nang mapagtanto ng tatlo na hindi na sumunod ang nilalang, napagpasya nilang tumigil sa pagtakbo at magpahinga saglit sa ilalim ng malaking puno. Humahango silang napaupo at napasandal sa malaking ugat ng puno habang hinahabol ang kanilang hininga. Anong nilalang ba yun? Tanong ni Joey. Hindi ko rin alam eh. Sagot naman ni Sandra. Sa pagkakaalam ko, parte rin yun ng mga mythical creatures sa bansa natin eh. Sambit naman ni Kia. Pues ngayon hindi na. Totoo nga sila, di ba? Natatakot na wika ni Joey. Nilabas naman ni Sandra ang cellphone upang tawagan sana ang kanyang lola. Ngunit bigo siya dahil walang signal sa lugar. Ganon rin ang cellphone ng dalawa
Nawalan na nga sila ng pag-asa na makahingi ng tulong. Kaya naman nilakasan na lamang nila ang kanilang mga loob upang hanapin ang tamang daanan papalabas sa gubat. Inabot sila ng 6:00 ng gabi, kakahanap ng daanan. Kaya naman napagpasya nilang magpahinga ulit sa ilalim ng puno. Sa totoo lang, kung alam ko na ganito ang mangyayari sa atin, hindi na sana ako sumama. Nag-date na lang sana kami ng JF ko. Uwi ka ni Kea. Nalungkot naman si Sandra sa kanyang narinig. Nais siyang saysayin ang kanyang sarili dahil pati ang kanyang mga kaibigan ay nadamay ng dahil sa kanya. Patawad kung nadamay ko pa kayo, ha. Hindi ko talaga alam na ganito ang kahantungan. Siguro kapag nakalabas na tayo rito, tatanggapin ko na lang ang tadhana na hindi na kami magkikita ng kapatid ko. Masyado lang kasi akong naging desperada, sambit ni Sandra. Natigil naman ang kanilang bulong-bulungan nang marinig nila ang mga yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagmatsyag ang tatlo. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nawala rin ito. Ay, mabuti na lang at wala na. Hindi na ituloy ni Joey ang sasabihin ng may huminga ng malalim sa kanyang likuran. Narinig rin iyon ng dalawa kaya naman sabay silang humarap sa likuran ni Joey. At doon nakita nilang tikbalang. Galit na nakatingin ito sa kanila. Kaya naman napasigaw sila sa gulat at napaatras habang nakaupo sa lupa. Ayan na siya! Ayan na! Ayan na! Tilin ni Joey. Unti-unting humakbang ang tikbalang papalapit sa kanila. Umuusok ang ilong nito at namumula ang mga mata. Gumawa kayo ng paraan paano natin matatakasan ang halimaw na to. Sigaw ni Kea. Hindi niyo ako matatakasan. Umaalingaw-ngaw ang boses ng tikbalang sa buong kagubatan. At manghahawakan sila ng tikbalang. Napansin ni Sandra ang malaking bato sa kanyang tabi at mabilis itong kinuha. Sabay bagsak sa paa ng nilalang. Doon lang sila nakakuha ng pagkakataon na tumakbo ulit. Naghawak-hawak sila ng kamay upang hindi maligaw. Madilim kasi ang dinadaanan nila at tanging buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit maski iyon ay hindi naging sapat upang makita nila ng maayos ang daanan. Kaya sa kasamang palad, pareho silang tatlo na nalaglag sa butas na bangin. Akala nila ay mababaw lang iyon. Ngunit nagkakamali sila sapagkat may kaliliman pala ang naturang bangin. Unti-unting iminulat ni Sandra ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang pagtama ng araw sa kanyang pisngi. Nang maging malinaw na ang kanyang paningin, dali-dali siyang bumangon at hinanap ang dalawang kaibigan. Joey! Kea! Gising! Gumising kayo! Panggigising ni Sandra sa dalawa. Dahil sa pagyugyug niya, nagising ang mga ito. Nang maimulat ni Joey at Kea ang kanilang paningin, namangha sila sa buong paligid dahil sobrang ganda ng nakikita nila ngayon. Alam mo yung parang paraiso at parang nasa loob ka lang ng pelikulang pantasya. Nasaan tayo? Tanong ni Kea. Ang ganda sobra. Nasa loob ba tayo ng imahinasyon ko? Namamanghang tanong ni Joey. Tumayo naman si Sandra at pinagbag ang kanyang short. Sa pagkakaalala niya, nalaglag lang sila sa bangin kagabi dahil nahabol sila ng di nila kilalang nilalang. Kaya papaanong napunta silang tatlo sa ganito kagandang lugar? Sandra, baka dito nakatira yung kapatid mo. Sambit ni Kea na sa ngayon ay nakaupo na rin. Oo nga, tama si Kea. Ang ganda kasi ng lugar. Sa tingin mo, nasa mundo pa ba tayo ng mga tao? Sagot pa ni Joey. Doon na nabuhayan ng loob ang dalaga. Maaring nasa mundo nga sila ng mga engkanto kung nasaan ang kanyang kakambal. Samantalang si Dilim
Galit na galit ito nang malamang natakasan sila ng kapatid ni Makisig. Kaya naman nang makabalik ang tikbalang, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pinaslang na niya kaagad ang nilalang sa harapan ng iba pa niyang alipin. Ito ba ang gusto niyong mangyari? Pwes, maganda kayo. Dahil hindi na ako makatiis pa. Gustong gusto ko nang durugin si Makisig gamit ang kapangyarihan ko. Nang gagalaiti sa galit na wika ni Dilim at pinapalabas ang itim na kapangyarihan sa kanyang kamay. Pinano, masumang balita. May mga mortal na nakapasok sa ating mundo. Wika ng isang tagabantay kay Dilim. Dalhin niyo sila rito sa akin. Ngayon din. Pasigaw na utos ni Dilim sa kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, habang naglalakad ang tatlong magkakaibigan, isang talamanhig ang lumapit at nagtanong sa kanila kung ano ang kanilang kailangan. Sapagkat alam na ng mga talamanhig na ito na hindi mga engkanto sina Sandra. Halik kayo, sumama kayo sa akin. Masyadong delikado kung magpagala-gala kayo rito, lalo na't hindi kayo mga engkanto. May pagbabanda sa tono ng talamanhig. Nagkatinginan ng tatlo at nabagpa siyang sumama rito. Dinala sila ng talamanhig sa kanyang munting bahay. Binigyan rin sila nito ng makakain at maiinom. Namangha naman ang magkakaibigan dahil parang katulad lang pala ng mga tao ang mga engkanto. Nagugutom at nauuhaw rin ang mga ito. Salamat pala ha. Ako nga pala si Sandra. Pwede mo kong tawaging Sandra. Sila naman si Kia at Joey, mga kaibigan ko. Pagpapakilala ni Sandra sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. Ako nga pala si Maganda, isang talamanhig. Ang mundo namin ay pinamumunuan ni Bathalang Makisig, isang malakas na engkantong may dugo ng tao. Pero marami sa amin ang hindi nakakasigurado kung maliligtas niya ba sa kapahamakan ng kanyang nasasakupan. Mahabang litanya ni Maganda. Nang marinig naman ni Sandra na may dugong tao ang bathala ng mga engkanto, pumasok sa isipan ng dalaga na baka yun na ang kanyang kapatid. Bakit nga pala may dugong engkanto ang bathala ninyo? Tanong ni Sandra. Sapagkat nagtaksil ang kanyang ama sa propesya, nilabag nito ang sariling batas para lang sa isang tao. Kaya kung lulusobin man kami ng kadaliman, sana mailigtas niya kaming lahat. Dugtong pa ni Maganda. Hindi porket may dugong tao ang inyong bathala, hindi na nito kaya ang kanyang responsibilidad. Tandaan mo, lahat tayo mapatao, engkanto, hayop o aswang. May kanya-kanyang kakayahan. Huwag mo silang masyadong maliitin dahil sa isang maling nakita mo sa kanila. Hindi yun ibig sabihin na nare-representa nila ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi mo pa sila lubusang kilala. Mahabang paliwanag ni Sandra. Tila nagulat si Maganda sa sinabi ng dalaga sa kanya. Ganon na rin si Sandra. Hindi niya alam kung bakit nga ba nasabi ang ganon kay Maganda. Sige, tapusin niyo na yan. Dadalhin ko pa kayo kay Bathala. Kailangan niyang malaman to. Wika na lamang ni Maganda. Pagkatapos nilang kumain, naglakad na nga sila ni Maganda patungo sa palasyo na tinitirahan ni Makisig. Ngunit habang naglalakad sila, 5 dalakitnon ang umarang sa kanilang dinadaanan at pinalabutan kaagad sila ng mga ito. Mga dalakitnon! Sigaw ni Maganda. Naalerto naman ang ibang engkanto at agad na nagsipagtago sa kanilang mga bahay. Anong kailangan niyo sa amin? Matapang na tanong ni Maganda. Nais lang namin na dalhin ang 3 mortal na kasama kay Bathalang Makisig. Ito ay utos mula sa ikinatataas. Pagsisinungaling ng isa. Hindi pa nag-anunsyo si Bathala, kaya tigil-tigilan mo ako sa mga palausot mong yan. Sigaw ni Maganda bago nagpalabas ng puting kapangyarihan at tinatake ang mga dalakitnon. Tumungo na kayo sa palasyo. Mas ligtas kayo roon. Bilisan ninyo.
ito ang gabay. Susundan niyo to. Utos ni Maganda. Hindi naman nag-aksaya pa ng panahon sila Sandra at inaya na kaagad ang dalawa na tumakbo. Tumakas na nga sila sa kaguluhan. Akala nila makakatakas na sila. Ngunit sa kasamang palad, dumating ang iba pang alipin ni Dilim at hinaharangan sina Sandra. Sa kabilang banda naman, nabalitaan ni Makisig ang kaguluhang nangyayari sa labas ng palasyo. Kaya naman dali-dali siyang bumaba ng trono at inihanda ang sarili. Bit-bit ang espada. Lumipad sa ere si Makisig patungo sa kaguluhan. Doon, naabutan niyang nakikipaglaban ng isang talamanhig sa mga dalakitnon. Inutusan ni Makisig ang kanyang mga alagad na awatin ang lahat. Ngunit nang makita niyang lumaban ang dalakitnon sa kanyang mga alagad, doon na siya umaksyon. Ginamitan niya ng kapangyarihang pangpatigil ang mga dalakitnon. Maliban sa isa, yun ang ginamit niya upang tanungin kung bakit sila nanggugulo sa kanilang kapwa-engkanto. Bakit kayo nanggugulo? Hindi ba't pinagbigyan ko na kayo ng pagkakataon? Wika ni Makisig. Utos ito ni Pinunong Dilim. Nais niya lamang dalhin sa kanya ang 3 mortal na nakapasok rito sa mundo natin. Tinuro ng dalakitnon sina Sandra. Nang magtama ang tingin ni Makisig at Sandra, doon na nila naramdaman ang lukso ng dugo bilang magkambal. Nilapitan ni Makisig ang 3. Ngunit si Nakia lamang ang umatras dahil sa takot na baka patayin sila ni Makisig. Kaya palang mga mortal na nakapasok rito. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Tanong ni Makisig. Doon na pinaliwanag lahat ni Sandra. Hindi siya nagsinungaling sa kanyang kapatid. Inaamin niya rin na siya at si Makisig ay kakambal. Pinakita niya ang kwintas na suot-suot na may pagkakatulad sa suot ngayon ni Makisig. Nang mapagtanto ng batala na si Sandra, nakaharap niya ay ang kanyang kakambal. Agad siyang lumuhod rito upang magbigay ng galang. Natutuwa akong gumawa ka ng paraan upang makausap o makita mo man lang ako. Magalang na wika ni Makisig. Akmang tatayo na siya ngunit isang itim na usok ang tumama kay Makisig at lumbay iyon ng malakas na pagtama sa lupa. Kaya natumba si Sandra. Tama na ang drama. Gustong-gusto ko na kayong durugin. Kayong magkapatid. Sigaw ni Dilim. Nang makabangon si Makisig, inatake niya rin si Dilim. Ngunit hindi siya pinansin ng dalakitnon bagkus ay si Sandra ang punteriya nito. Habang pasugod si Dilim, itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumapoy ito ng itim. At saka inihanda upang itusok sana sa dibdib ni Sandra. Ngunit sa kasawayang palad, mabilis iyong nahawakan ng dalaga at sinipa si Dilim. Naglaban-laban ang 3 hanggang sa matalo na mga ito si Dilim. Ayaw sanang gawin iyon na Makisig ngunit para kay Sandra, binigyan niya ng leksyon ng kapatid. Nang manghina si Dilim, nilapitan siya ni Makisig at kinausap ito. Madali lang sa akin na patayin ka, Dilim. Kapatid kita sama, kaya may konsensya pa ako. Kinuha ni Makisig ang kanyang espada at binigay iyon kay Dilim. Para sa ikatatahimik mo at ikakatahimik ng ating mundo, ipapaubaya ko na sa iyo ang trono, kapatid. Papangako mo lang na hindi mo sila ilalagay sa masama. May tiwala ako sa iyo. Kaya mong pamunuan ang mundo ng mga engkanto. Ngayon na nakita ko na ang kapatid ko, kailangan ko nang sumama sa kanya upang mabigyan siya ng tamang alaga. Mahabang wika ni Makisig. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sumama na nga si Makisig sa kanyang kapatid at tuluyan ang iniwan ang mundo ng mga engkanto sa pamamahala ni Dilim.
Alam niya kasi na hindi naman gaano kasama ang kapatid. Nais lang nitong mamuno bilang isang bathala. Ngunit hindi yon binigay ng kanilang ama dito. Kahit ito ay karapat-dapat din naman. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.